po, tayo po muna magkasipon dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Opo, dakilang mapagpalang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya, sa punong dalan ng taong nilang sana, aming minamahal din nagkarang Pastor Evangelista Bermeda and Papa Ogad. Minsan pa kami nagpupunay kapasalamat sa bawat yugto na aming palagang pinagpalit ng isa sa patuloy pagkilos sa mga kalagitnaan. Patunay ka na sa amin sa tutuwin na, O Diyos, subalit bago po yan, minsan pa kami buong pagpapakumbaba. Imin nakapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansan sa balakalooban, patawang bawa sa amin, O Diyos, hallelujah, at sa bahaging ito na pagdadala, Ebanghelyo ng kaligtasan, na ito na sa ganang akin, wala pa kong magagawa, mahal na Panginoon, ikaw po maglaga na matama sa lahat sa aking bibig, dahil ng spiritual na para simple kamanaan, namin tindihan na aming inibig ng mga baguhan, mga bisita madatian, maging sa aming beloved webcast viewers, ito ang aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ng Jesus, at aming pinagkakisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damang sa pinta sa dansa ng belief, cast out from us and bind the power of darkness, and anoint the Lord, we pray. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Pastor Kristo. At nagit sa lahat, ako nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pinagbubukan ng mga biyaya. And we give the honor and respect to our dearly beloved and our parents in the Lord. And we always treasure, remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida, the end-time problem of God, beloved Honorable San Pastor Lisa Almeida, beloved Mama Dear, greetings and respect to all the beloved children in Organization Hall Almeida family here in the Philippines, as well as in the US and Canada, at sa lahat din po natin mga iniibig na mga kapamanggawa, mga kapatid, mga bisita dito ngayon, sa lahat ating mga iniibig na mga webcast viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the Republic of God. Amen. Everybody, praise the Lord! Beloved sons of God, our loving Father in heaven, the reason why He leave His throne in heaven is to save all mankind. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kaya nga, mga inibig ko, laging sinasabi natin, minamat ginagawa ng pastor, the greatest matter of importance and urgency is our salvation. Yung pong ating kaligtasan. Kaya kung ating muna mababasa dito po sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, 1 Timothy chapter 2 verse 4, at handa na mamaya ang John 8:32, kaya nalaman po. First book of Timothy, chapter 2, verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. God bless you po sa Tagalog. Unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 4, na siyang may ibig ng lahat ng mga tao, yung mga ligtas, at makaalam ng katotohanan. Amen. Praise the Lord, mga kapatid, and God bless His word. And the Bible says also in Luke chapter 19, verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Sapagat ang anak ng tao na parito upang hanapin at iligtas ang nawala. Mga iniibig, gaano tayo iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoon? Leaving His holy throne in heaven, ng kanyang taong layunin, mga iniibig ko, ay iligtas ang mga taong nawawala at makaalam ng katotohanan. At tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala, mga inibig ko, sapagkat ginamit ang ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida, preaching the Word of God with power and anointing, mga inibig ko, lahat tayo na nakapakinig ng kanyang panangangaral, mga inibig ko, nang tinanggap natin yung ating kaligtasan, mga inibig. Tayo po ay totoong pinagpala ng ating pinakamamahal na panahon. Alam natin magsabing praise the Lord. Kaya yung dakilang pag-ibig ng Diyos na Kanya tayong hinanap at upang tayong iligtas, siyang may ibig. Ibig ng Diyos na tayong mga ligtas. At makaramang katuhanan, mga inibig ko. Ayaw ng Diyos ang mga tao po yung mga matay sa kanyang kasalanan, mga inibig ko. Sapagkat walang kasiyahan ng Diyos sa kamatayan ng mga tao masama, kundi ang mga tao'y magbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga inibig ko, pinagpala kayo mga inibig ng mga bisita natin, maging sa ating mga beloved webcast viewers. Sapagkat yung kaligtasan ino-offer ng ating mahal na Panginoon
Ano man po ang inyong ninanais sa inyong buhay, ano man yung hinahangad sa inyong buhay, pag yung kaligtasan na ino-open ng mahal para sa inyo, ito po yung inyong tatanggapin at ito po yung inyong iti-treasure mga inibig ko, lahat ng inyong hilingin sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, I will give the desire of your heart. Paglingkuran mo lamang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Kaya nga nung malaman natin ang katotohanan, mga inibig ko, ano po sabi sa John 8:32, kaya nilamang, In the book of the Gospel of St. John, chapter 8, verse 32. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen. God bless you po. Juan Kapitulo 8, versikulo 32. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ihanda po din ang huling dalawang talata, mga inibig ko, unang Korinto 15:2 at sa Kagawa 3:19. Mga inibig, napakaliwanag ang sinasabi ng Banal Sulatan, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Kaya nga, mga inibig ko, tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat sa pagtuturo pangangaral ng propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko, nalaman natin ang katotohanan ng Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nang nalaman natin niya, mga inibig ko, lahat ng ating mga panalangin dadaing ay tinutugon ng ating dakilang Diyos sa buhay. Dati-rati sa Diyos na ating nakikita, ating pinupunasan, ating sinasamba, mga inibig ko, pero lahat ng ating mga panalangin ay hindi tinutugon, mga inibig ko, sapagkat maling pagsamba sa Diyos, mga inibig ko. Kaya tayo pinagpala, sapagkat tayo pinagkalooban ng totoong pastor. Ang sabi sa Jeremiah chapter 3:15, and I will give you pastors according to my heart, which shall feed you knowledge and understanding. Siya, yung nagbigay sa atin ng pastor, nagbibigay sa atin ng katalinuhan, kakandili sa atin. At tayo pinagpalang lubos, mga inibig ko, sapagkat sa pagtuturo pangangaral ng propeta ng Diyos, mga inibig ko, nalaman natin ang katotohanan ng Diyos ay dapat sambahin sa katotohanan. Kaya nga nung sinamba natin ang Diyos sa Espiritu katotohanan, lahat ng ating mga kasalanan ay pinalaya natin mga Panginoon. Lahat ng ating mga karamdaman, mga bisyo, inalis ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ang lahat magsabing, praise the Lord! Napakinggan natin mga pato kanina, kung paano sila pinagpala, sumala ng maglingkod ng buong katapatan sa ating dakilang sa buhay. At yung beloved isang sister, isang pangkaraniwang vendor lamang, may inibig ko, na kung saan ay imposible makapagpaaral ng mga anak, pero napagtapos niya ang kanyang mga anak sa kahabagan ng ating dakilang sa buhay. Sumala na sila magtapat, maglingkod ng buong katapatan, at nakarating sa iba't ibang bansa ang kanyang mga anak. At ang sabi niya, 4 na palapag po ba, beloved kayo, Dok? 4 na palapag yung kanyang tahanan, may inibig ko. Ganyan magpalang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging mga karamdaman, minibig ko, talagang pinagaling ng ating dakilang sa buhay. Ating beloved Brother Mar, na nag-testify kanina, 7 taong gulang pa lamang ay asthmatic na, mga inibig ko. Ito hanggang sa kanyang pagtanda, mga inibig, subalit siyang araw na makilala niya ating mahal na Panginoon sa pangangaral ng propeta ng ating dakilang sa buhay, mga inibig ko, nalaman niya katotohanan, na ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu katotohanan, mga inibig ko, tatuo po siya pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging yung kanyang karamdaman na ketong na walang kagalingan sa larangan ng medisina at mga science, mga inibig ko, ito pinagaling ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya dito makikita mo, inibig ko, pag malaman mo katotohanan, talaga naman pagpapalain tayo ng ating dakilang sa buhay. Kasi sa ating inibig ng mga baguhan dito ngayon, kayo pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating beloved viewers, pag maglingkod po sa ating mga yung kaligtasan na ino-offer sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon, pag ito po yung ingatan ng mainam at inyo pong iti-treasure ito, mga inibig ko, makakamtan nyo yung grabing pagpapala. Ano sabi ng beloved sister kanina? Unexplainable, overflowing joy, blessing and protection ang kanilang naranasan simulan nang sila maglingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay. Dati-rati sabi nga na niya kanina, meron na ba tayong isasaing? Mamaya pa, bibiyahe pa. Ganun ang buhay nila dati. Pero ngayon, siksik, liglig, apaw-apaw na pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga walang pag-asa, nandiyan sa kahirapan, pinagpanalubos sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng tumalima at sumunod sa itinuturo ng propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya nga mga inibig ko, yung kaligtasan na ino-offer ng ating dakilang buhay sa atin, ingatan po natin na mainam ito. I-treasure po natin ito. Higit pa ito sa kayamanan. Yung kayamanan sa lupa ay nawawala, nananakaw, mga inibig ko. Pero itong kaligtasan na inibig ko na ino-offer ng ating dakilang buhay, ito po ay pag ito'y ating iningatan, ito po ang ating magagamit upang ating pong salubungin ang nalalapit na pagbalik ng ating pinakamamahal na panahon. And we are in the last day, perilous time, redeeming the time for the days are evil. Ang araw ay pasama ng pasama, ang panahon ay talagang mapanganib, inibig ko. Kaya kinangailangan yung kaligtasan. May inibig ko na pinagkaloob sa atin, yung pananampalataya sa atin, ingatan po natin na mainam po yan. Ngayon, ano ay pinagagawa ng ating pinakamamahal na panahon na dapat gawin na natantaas ng ang panagmundo maging sa mga ilang Kristiyano na urong-sulong pa sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay? Ano po sabi dito sa dalawang huling talata? 1 Corinthians chapter 15 verse 2 and Acts chapter 3 verse 19. Kanila mo po, mga tanong mga wit, manrugtog. The first book of the Corinthians, chapter 15, and the verse is 2. By which also you are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. The Acts, according to the Apostles, chapter 3, verse 19. Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. God bless you po. Unang mga taga, Korinto Kapitulo 15, versikulo 2. Sa pamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangharal ko sa inyo, maliban nung kung kayo'y magsisampalatay ng walang kabuluhan. Dito po sa Gawa Kapitulo 3, versikulo 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayoy, magsidating ang mga panahon ng kaginawan mula sa harapan ng Panginoon. Purihin po ating pinakamamahal. Ating munang palakpakan natin na sa buhay. Everybody, praise the Lord! Ito po ang ipinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay sa lahat ng tao sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa ating mga Kristiyano na ligtas na mainibig ko. Ingatan nating mainam ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pag iningatan natin ang kanyang banal na salita, sabi dito, ligtas kayo. Everybody, praise the Lord! Sa lahat na nag-iingat ang tipan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kaya nga itong librong ito, mainibig itong Holy Bible ito, we have to meditate 8 day and night. Pag ito'y ating binubulay-bulay lagi, mainibig kung magkakaroon tayo ng mabuting pagkatagumpay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun lagi ang pagliligtas ng ating dakilang sa buhay, yung proteksyon, mga inibig ko, sa mga dumarating na mga salot, sa mga kalamidad, mga lindol, sa masamang tao, mga inibig ko. Kaya ingatan po natin na mainam. Sabi dito, maliban na kayo sumampalataya na walang kabuluhan. Kaya kailangan mo talaga sumampalataya na meron Diyos lamang ng isang Diyos na dapat sambahin sa Espiritu katotohanan, na siya'y nagpalaya sa atin, nalaman natin ang katotohanan. Kaya tayo totoong pinagpala sa lahat ng pinagpala, sapagkat tayo pinagkalooban ng totoong pastor ng ating katotohanan, the beloved children of the family na ginamit para sa ating makaligtasan, mga inibig ko. Ingatan natin yan, i-treasure natin yan, na higit pa sa ginto sa mundong ito, mga inibig ko. Sapagkat siyang may ibig na lahat ng tayo mga kaalam mga at magkaroon ng kaligtasan, mga inibig ko. Kaya nga sa ating mga inibig na mga bagong mga bisita dito ngayon, ano man ang inyong hinahangad, ano man yung ninanais, ang Diyos po ang nagdala sa inyo dito, hindi sa inyong ganang sarili, sapagkat gusto kayong iligtas ng ating mahal na panahon. Gusto ng Diyos na kayo pagpalain lubos ng ating pinakamamahal na panahon, hindi lamang sa anuman ang iyong hinahangad, inibig, kundi ang iyong kaligtasan doon sa piling ng ating dakilang sa buhay. Sapagkat mahirap papunta roon, doon sa kaawin ng Diyos mo, inibig ko. Kaya maglingkod tayo ng buong katapatan. And it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kami ng Diyos sa buhay. Kaya ingatan po natin. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mga pawin yung makasalanan. At kung magkaganon, ano ang pangako ng Diyos? Sabi, darating ang kaginhawahan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano yung kaginhawahan? Yung ikaw'y pagalingin sa iyong karamdaman. Magkaroon ka ng kapayapaan sa puso't isipan. Na iyong hinahangad
na anuman tungkulin ang inyong ninanais, ipagkakalob sa iyo ng ating mahal na Panginoon, paglingkuran mo lamang sa nambong katapatan. Ibigay mo ang buhay mo sa ating pinakamamalapansantyak na bagay, pagpapalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos sa buhay. Everybody, praise the Lord. Kaya unang sabi na, unang talata natin nabasa, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Siya ang Diyos na may ibig na tayo mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya sa gusto may inibig ko, we're inviting all the beloved visitors, beloved viewers to please come forward and accept our loving God in your heart. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon po araw ng kaligtasan, ngayon po araw ng pagtanggap, hindi po sa araw ng bukas. Kung nais nyo na kayo iligtas sa ating mga napawalan sa mga darating na mga salot kalimutan sa mundong ito, maglingkod po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang Diyos ay nagmamahal sa atin. At ang Diyos sa Kanya ay walang imposible pag maglingkod ko sa Kanya. Habang ating inawit ang walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo, mga inibig ko. Dito po sa harapan. Ating pong anyanyahan, ating mga inibig ng mga baguhan dito po sa harapan. Sila po ay pumarito. Amen. Praise God. At habang kami inibigyan po pa sa beloved co-preacher, beloved Brother Joey Mancera sa kanyang altar ko.